Sa kabila ng tinatamasang kaginhawaan sa buhay, madalas nang mag-away ang mag-live-in partner. Sabi ko, Lord, may pamilya ako. Buo kami. May dalawa akong mga anak. Para naman siyang father sa mga anak ko. I have everything that I want. May kotse ako, may bahay ako, lahat meron ako, may pera ako. Pero bakit hindi ako masaya? Bakit ganun? Sa Biblia, hinanap ni Cindy ang sagot. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko nang maging masaya. Itama ko yung mga dapat kong gawin. Ano bang dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Nag-umpisa ang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa pagkauhaw na mas makilala pa ang Panginoon, sumali si Cindy sa isang online Bible study group at nakinig sa mga preaching ng Kristiyanong simbahan. Kasi that time, basa na ako ng Bible. Parang kunti-unti na ako nagkakaroon ng wisdom, ng heart, na ay malitong ginagawa ko. Isang pangyayari ang nagkumbinse kay Cindy na hiwalayan na ang lesbian partner. Nahuli ko yung anak ko na nanonood ng porn. Tapos parang yung heart ko, sabi ko, Lord, paano pag namatay na ako? Paano yung mga anak ko? Magiging magulo yung buhay nila. Yung palang bata palang nanonood ng porn. Ang sakit na yun sa akin. Mula noon ay bumuo si Cindy ng tahanang may takot sa Diyos. We started to do devotion, nagba-Bible study nga kami, nagpipray kami together, we attend church every Sunday. I feel peace. Ang saya ko, doon ko naramdaman na ang saya pala ng bahay ng kami lang. Hindi ko pala kailangan ng partner, ng another person para mabuo kaming family. Kasi kaming tatlo lang, pamilya na. And I have the Lord with me as my partner. Siya pala ang kulang. Ilang beses pang sinubukang makipagbalikan ng kanyang ex-girlfriend. Ngunit buo na ang loob ni Cindy na ituwid ang landas. May mga paninira, kasi syempre galit yung nararamdaman niya eh. Siniraan niya ako sa mga kaibigan namin, kung ano-ano yung mga sinabi niya. Pero never ko siyang pinatulan, never akong nakinig. Talagang, I just fixed my eyes on the Lord, and I just prayed for her. Sa gitna ng pagbabagong buhay ni Cindy, lulutang ang alaalang matagal na niyang binaon sa limot. Anong gusto mo ipag-pray natin? Lord, sana po makilala ko na po yung papa ko po. Yung hinga ko nun, parang... So after nun, kami naman ng Lord one-on-one, nagpray ako. Umiiyak ako, Lord, kaya ko na ba talaga mag-forgive? Ready na ba yung heart ko mag-forgive? I surrender everything to you. Ikaw na ang bahala. Naging daan iyon para magkaroon muli ng communication si Cindy at ang ama ng pangalawa niyang anak. Sabi ko, pinapatawad na kita sa lahat ng mga nagawa mo. And tomorrow ang 10th birthday ng anak mo. Kung gusto mo siyang makita, you can come and visit him. Sa 10th birthday ng kanyang anak, muli silang nagkita. Ang sarap lang pakinggan na nagpapakaama siya dun sa anak namin. Kasi yun yung gusto ko para sa anak ko. Maramdaman niya na anong feeling ng may tatay. Saan hahantong ang muling pagkikita ni Cindy at ang ama ng kanyang bunsong anak? Magandang araw mga kapuso, nasa ikatlong araw tayo ng pagtalakay sa buhay patotoo ni Cindy. Grabe rin yung plot twist ng story niya. After several relationships with men, napagod na siya. So, babae naman. Nakita natin na looking for love talaga si Cindy. Para mas blow by blow ang kwentuhan, minabuti nating anyayang muli si Cindy dito sa studio. Welcome, Cindy. Hello po ulit. It's good to have you again in the continuation of your very exciting story. So, Cindy, paano at saan kayo nagkakilala ng ex mong lesbian? Hindi ka ba nag-second thoughts na pumatol sa kanya? Nag-work po kami para sa China. Doon po kami nagkakilala and mukha siyang lalaki. Tapos grabe yung treatment.
she will really treat you as a queen. So, I thought na yun yung love, ganon. So, di ba ayoko nga po sa mga lalaki. Na-trauma ka na. Na-trauma kasi sa ako. 2 relationships mo. Yes. So, ano pa ang nakita mo sa kanya? Bakit ka nagdesisyon na makipag-live-in sa kanya? At ano yung difference niya doon sa dalawa mong ex na male? Iba po kasi talaga magmahal ang mga lesbian. And talagang minahal niya din po yung mga anak ko talaga, like her own. So, sabi ko, siguro ito na yung family na hinahanap ko. I've been really wanting to have a family kasi since then, na hindi ko siya naramdaman. So, yung mga kids mo, they were with you in China? Pag sem break po, Pumupunta sila at doon mo nakita kung paano niya tratuhin yes po. ang mga Or anak pag mo. nauwi rin po kami ng Pilipinas. I see. Oo. So, paano mo ipinaliwanag ito sa mga anak mo? Ano ang sabi nila? Paano sila nakitungo sa isa't isa? Yung parang tumayong second father nila, di ba? Yes po. Maayos naman po yung relationship nila. Hindi naman po nagtanong, actually, yung mga bata. Talaga? Wala po silang question na gano'n eh. How old were they? They're really young that time, At that time. elementary, and I think Ivan is like first year high school pa lang po that time. So, sobrang bata pa nila. Parang, siguro they have questions in their mind na parang wala lang silang confidence to ask really what's going on. Oo. And hindi kasi siya mukhang, babae. So, yung youngest ko, akala niya talaga, all throughout, lalaki siya. Oh. Nung naghiwalay na kami, doon niya lang talaga na-realize na, Mami, lalaki pala siya. Ay, babae pala siya. So, nagka-relationship din sila with each other? Tama ba? Your ex and the 2 kids had a relationship. Yes. At ano naman, paano mo mai-describe yung relationship nila? It's a good relationship. Like, we really, have our own family talaga. Na siya yung tumatay yung tatay, ako yung nanay, we have children. Parang normal family. Then yung quality of life nyo, mas maganda na ba? Yes. Oo. We really have everything we want. Talaga? Kasi we're working in China pareha. So, nakakapag... Maganda yung income nyo. Yes. So, we're all good. So, ilang years din kayo nagsama? 5 or 6 years din po. Matagal-tagal din. Nabanggit mo sa kwento mo, Cindy, na sa kabila ng komportableng buhay ay hindi ka pa rin masaya. Dahil ba siya ay babae? Ano ba yung mga tumatakbo sa puso at isipan mo noon? It's not because she's a girl, pero yung emptiness po at hinahanap ko talaga that time, yung genuine happiness. Kasi masaya naman po talaga kami as a family. She provide everything na gusto ko. Nakakapag-provide din ako sa mga anak ko. So, meron lang po talagang kulang. And nagkakaroon ako ng conviction na ito ba talagang gusto ko? And ito ba talaga yung tama para sa mga anak ko? So, parang unti-unti po, na-realize ko na parang may mali. Parang hindi ito talaga yung gusto ko. Pinaparamdam mo na ba sa kanya na you're starting to feel differently about your relationship with her? Feeling ko po parang ganon din po. Nararamdaman din po niya. Kasi when I start seeking the Lord, actually dinala ko rin din siya sa church. Okay. So, may seed na rin po talaga sa kanya. Kasi we're both attending Sunday service. Tapos may GLC na rin po. Or may Ano yung GLC? May D group na rin po kaming ina-attendan. Okay. So, I'm really trying na siya din makakilala sa Lord kasi I'm seeking the Lord. So, ganun din po yung ginawa niya. Pero ako lang po talaga yung naging obedient. At that time. To follow, yes po. So, noong naiisip mo na nasa mali kang relasyon, ano ba yung pumipigil sa'yo na iwanan mo na siya o makipag-break ka? Pero, bago mo sagutin yan, let's pause for a few reminders. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide.
Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. And we're back on the 700 Club Asia. Kasama pa rin natin si Cindy. Cindy, going back to my question kanina before you went on the break, what was stopping you na makipag-break sa iyong ex-girlfriend kahit alam mong mali yung relasyon nyo? Siguro yung comfort zone na nasanay na ako. Ang tagal din namin. And nasanay ako na I have everything, parang very convenient. Tapos family kami eh. Tapos parang in your mind, pamilya safe. na kami. Safe siya, Yes. babae siya, safe siya. Tapos, magkasama pa kayo sa church. Do you Yes. think that contributed to the resistance? She's trying kasi na ako lang talaga yung gusto na mag-seek kay Lord. Pero syempre, I love her. I also want her to know the Lord. Yun po yun. So you must have really been parang torn, no? Dahil you read in God's word that parang hindi tama yung relasyon na to. Yes po. Nagkakaroon ako ng wisdom. As I read the Bible, nagkakaroon ako ng wisdom na, ay, ito pala dapat, mali pala itong ginagawa ko. So, it follows na yung obedience. May conviction na talaga na, oh, kaya pala hindi ako masaya kasi I'm not obedient to the Lord. Yun. And finally, Cindy, natauhan ka nung nakita mo ang anak mo na nanonood ng porn kahit nandun din yung ex-girlfriend mo. Did you ever confronted her? Bakit naman niya hinayaan na mangyari yun na parang siya pa yung nagiging bad influence sa anak mo? At ilang taon ang anak mo noon? He was young po talaga that time. Hindi naman po siguro siya yung nag-influence. Pero yung nabother po ako na parang nandyan siya that time. So parang dapat as a father or acting father sa anak ko, dapat nandyan siya, yung malasakit niya or guidance niya should be there. So nagkaroon na po ng conviction talaga ang Lord sa akin na this should stop. Kasi kung paano kung namatay ako, di ba? Wag naman sana. Pero kung ako lang ba talaga yung totoong may malasakit at pagmamahal sa mga anak ko. So, yun na po yung simula talaga na na-inend ko na yung relationship ko with her. So, paano mo inend? Right there and then, like, break na tayo. Paano mo, what were the events? Nag-usap po kami. So, talagang may hesitation pa talaga na ayaw niya, na maghiwalay kami. Medyo mahirap din po yung paghihiwalay namin. Pero talagang I stand firm talaga on my decision that I really want to obey the Lord fully. Pero hindi ba niya sinagot yung tanong ni Alex is, ba't niya pinayagan? What entered her mind to allow your child to watch pornography? Na nandun din siya. Exactly. In-explain ba niya sa'yo kung bakit? Hindi niya po pinaliwanag na ng maayos. Pero parang ang dating po kasi noon is like, nanonood na yung bata ng porn. From before pa. Yes po. This has been ongoing. Yes po. So, let's talk about your son because this is a very important issue na hindi natin pwedeng palagpasin. How did you talk to your son after that? Because watching porn at the age of 10, tama ba ako? Younger But than disturb talaga yung mind. isipan ng bata. How did you handle your son after that? Actually, I had that one-on-one talk to my son and I explained to him na hindi maganda yung pagwa-watch ng porn. Kasi at your age, you can possibly do that eh. Kasi ma-addict ka na of watching that. And it's not pleasing to the Lord to do that. Parang at your age, possible na dahil gustong-gusto mo siyang gawin, baka mamaya may makita ka lang babae, gawin mo na, and you will end up being rapist or a bad man, di ba? So, pinaliwanag ko sa kanya na
this is not good, it's a bad habit, and at your age, it's really not good to Anong do that. reaction niya? He just cried, Aww. pero hindi ko siya pinagalitan. Oo. In-explain ko lang talaga sa kanya. And praise God na I'm seeking the Lord that time na talaga. I'm reading the Bible. So alam ko paano siya i-handle. Kasi May guidance na ako eh. Kasi kung Oo. hindi, siguro nandun yung anger management ko. Galit na galit siguro ako. Baka pinalo ko siya or I don't know kung anong nagawa ko nung nalaman. Aba, ang ganda So, naman. Cindy, I really admire you for being bold in ending that relationship. Pero siyempre, alam naman natin na ano yan, it's a test. So yung consequences, dahil yun na yung pinili mo, sabi mo, binigyan ka ng conviction ni Lord. Ano naman ngayon ang naging buhay nyo ng mga anak mo after na tuluyan ka na makipaghiwalay sa Kanya? At ano din ang reaction ng mga anak mo na wala na yung ex-girlfriend mo? Sobrang masaya. Doon ko nga po na-feel na talagang okay naman pala kami lang tatlo. Mas naging close po kami. Mas naging open sa akin yung mga anak ko. Tapos nagkaroon kami ng daily devotion, prayer, we pray together, we do things together. Tapos doon ko na-realize, sabi ko, shucks, hindi ko pala kailangan ng partner or someone na makakasama namin kasi I really feel complete. Tapos mas naging masaya po kami. So, ibig sabihin, no, kahit dumaan ka sa 3 relasyon, 2 men and a woman, at nakita ng mga anak mo yon, masasabi mo ba na successfully na reorient mo ang mga children mo sa pagsunod sa Diyos? Yes po. Kasi as I walk with the Lord po, I also bring them with me. So we attend Sunday service together, we do Bible study, tapos may mga ministry din for the kids, and I allow them So, to hindi join ka po. nahirapan? Hindi po ako nahirapan kasi masasabi ko po talaga na they are my greatest blessing at biyaya talaga sila ng Lord sa akin kasi Amen. sa mga nagawa ko po in the past, sobrang sakit nun. Pero they choose to forgive me. And yun nga po, nagkaroon ako ng time with them na mag-apologize sa lahat ng nagawa ko sa kanila. And praise God talaga, yung heart nila to love me and forgive me. Amen. I think it's Grabe. important when parents approach their children and say, anak, may mga pagkukulang ako sa'yo, patawarin mo ako. Kasi two-way street yan ang pagmamahal ng magulang sa anak, anak sa magulang. Pag isa lang ang nagsusorry, it becomes a one-way street. Yes po. So, ang tingin mo ba sa buhay mo dati ay marumi, maraming kalat at kailangan ng general cleaning, so to speak? Alam mo, kapatid, pwede rin namang ikaw mismo ang maglinis niyan. Pero mas may magaling pang maglinis. Siya ang dakilang tagalinis ng makalat nating buhay. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 7, "And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin." On our own, we cannot clean up our messed up life. We need the Lord Jesus Christ to do that for us. At isa pa, mga kapatid, alam niyo po yung mali, hindi po natin pwedeng pagtakpan. It's a lie. At darating talaga ang time na because sumasalungat ka sa kalooban ng Diyos, mararamdaman mo yung heat, wika nga, yung pressure sa buhay mo na alam mo, Lord, pag nakikipaglabang ka kasi kay Lord, sabi ni Lord, hindi ka mananalo. So mga kapatid, ikaw ba nakaka-relate sa pinagdaanan ni Cindy na you were going against the grain? Alam mo mali, pero pilit na tinatama mo sa sarili mong pananaw. Let's stop striving. Kung ikaw ay nagkakaroon ng mga struggles sa buhay, isang bagay lamang yun, kapatid. Kailangan mong lumapit sa Diyos. Kasi hindi dinisign ni Lord na mabuhay tayo sa sarili lamang. Siya ang buhay, siya ang katotohanan, at siya ang tanging daan. Kung nais ninyong isuko ang inyong buhay kay Lord tulad ng ginawa ni Cindy, ay samahan po ninyo ako sa isang dasal. Ama naming banal, salamat po sapagkat
Binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siya ay namatay sa Kalbaryo, nabuhay upang bayaran ang aming mga pagkakasala. At siya po ang dumanas ng pait ng sakit. At ang kanyang buhay ay binuwis para mapatawad kami sa lahat ng aming pagkakasala. Salamat po, Panginoon. Kailangan namin ng tagapagligtas at ikaw lamang po yun. Inaamin po namin, Panginoon, na kung minsan hindi na po namin malaman kung ano ang aming gagawin, Lord God. We have come to a point na minsan nag-iisip na lamang, Panginoon, na wakasan ang buhay sapagkat parang napakahirap itama ang napakaraming mali na ginawa. At there's so much hate even, Lord God, sa aming mga sarili, Panginoon. So Lord, ikaw lamang po ang makakapag-alis sa amin sa ganitong sitwasyon. At salamat nga sa pagpapatawad, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Na hinango mo kami mula sa putik. Hinango mo kami, ayon sa iyong salita, mula sa kaharian ng kadiliman, inilipat mo kami sa kaharian mong nasa liwanag. Lord, gusto naming mamuhay sa liwanag at ayaw na po namin sa dilim. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Inaangking ko na nilinis mo na kami sa aming mga karumihan at pagkakasala. And Lord, we now open our hearts and accept you as our Lord and Savior. Mula ngayon, Panginoon, kayo po ang maghari sa aming buhay. Gusto po naming maranasan ang magandang plano mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hindi lamang siya ang dakilang tagapaglinis ng buhay natin, siya rin ang dakilang tagapagpagaling natin sa anumang sakit. So if you are ill right now, may sakit po kayo, may karamdaman, let's lift that up right now to the Lord Jesus. Oh Lord, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, but you are also the doctor of all doctors because you are the great physician. And we can turn to you for our healing, even if we're already seeing a doctor here on earth, because you are the master healer. You are the one who can lay your hands on us and we will become completely whole. At hindi lang katawan ang gagaling, kundi pati na rin ang aming pag-iisip, ang aming emosyon, and our mental health ay mabubuo din. So I lift up all the people right now who are crying out for healing from depression, from cancer, from diabetes, from physical issues, from brain problems, from other bone problems, skin diseases and skin illnesses, mga liver and kidney diseases, even internal organs that are may mga tumor ngayon, Lord God. I pray that you are melting away all tumors, all cysts, and you are just melting away all the sicknesses right now of all of the people who are crying out to you for themselves and for the ones that they love the most, because our true healing comes from you, and we put our faith in you, Lord Jesus, for everything, including our healing. Amen and amen. Hindi pa tapos ang kwento ni Cindy dahil may mga panibagong plot twist na naman ang istorya na ito. Nakita natin sa video kanina, may prayer request ang anak mo, Cindy, na sana ay magkita sila ng tunay niyang daddy. Naku naman, para nakakurot ng puso yun. Diba? And I know that the Lord granted your prayer request. So tell us, ano bang nangyari? We're praying that night. Tapos ang prayer ni Caleb is, Lord, sana po ma-meet ko na po yung totoo kong daddy. So, umiyak na lang po talaga ako noon nung narinig ko yung prayer niya na yun. Tapos nag-pray ako. Si Caleb. Yes. Ano siya, older or younger brother? The younger one. youngest po. Okay. So ang tanong ngayon, wow, ang magandang tanong. May balikan bang
mangyayari? Hold your answer, okay? Malalaman natin yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Cindy. Pero hindi pa kami tapos. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Ay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, iba na! Iba na po. Icons na Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ano nga pala lulutuin ko mamaya? Naku naman, Judith na naman. Diyos ko! Diyos ko po! Diyos ko po! Huwag kang OA. Kaya ni Lord yan! Kaya ni Lord yan! Live na mapapanood mula May 26 hanggang May 30 at June 2 hanggang June 6, 12 midnight, dito lang sa GMA. Joyce, in not so many words, sa maikling salita, paano mo ipipicture yung naging character ni Cindy doon sa kwento ng kanyang buhay? Parang Facebook status. It's complicated. You know, I'm sure marami nagtatanong sa inyo, bakit ba kasi napaka-komplikado ng buhay? Sinisikap ko namang ayusin o simplehan lang ang buhay ko, pero nagugulo pa rin, complicated pa rin. Well, kasi nga, we are living in an imperfect world. But you know, praise God, our God is a perfect God and we should put our hope in Him alone. Isaiah 40:31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Sa wikang Tagalog, sinasabi sa Isaiah 40:31, "Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manganghihina." Ang ganda talagang pakinggan ng Biblia pag si Alex ang nagbabasa. So if you would like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Bye for now. Bye. Tayo, saan na naman pupunta? Pero unti-unting na-reveal yung mga red flags. May anger problem siya, nagmumura siya, meron siyang mga threat. Hanggang kailan titiisin ni Cindy ang kalupitang dinaranas mula sa live-in partner? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagtatapos ng kanyang kwento. Biyernes, 12:00 ng hating gabi sa GMA.